Nangastig din ang bagong serye ni Daniel Padilla sa ABS-CBN Studio. Isa nga si Daniel sa mga bida sa action drama serye na Incognito at hindi lang sila sa Netflix nangunguna. Ang first night naman nila sa Free TV at iba pang platform ng kapamilya ay talaga namang pinag-uusapan. Trending topic nga ang Incognito noong Monday at kahit sa online umabot sila ng 585,973 peak views. Ang bongga nga ng action drama serye ni na Daniel Padilla. Anyway, dahil sa Incognito ay marami ang nakapansin na hindi na masyado pinag-uusapan si Daniel dahil sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Mas topic nga ngayon ng fans kay Daniel tungkol sa mga eksena niya sa Incognito. Parang nakamove on na nga ang fans sa issue ni na Daniel at Catherine at ngayon ay natuwa sila sa mga magagandang feedback sa aktor dahil sa bago niyang teleserye. Samantala, inilantad ng veteran showbiz columnist na si Christopher Min ang nasagap niyang chika na umano'y ilang gabi na raw paikot-ikot si Daniel Padilla sa subdivision na nakatira si Catherine Bernardo. Sabi ni Christy, ilang gabi na raw po nitong nakaraang linggo na nakikita ang sasakyan ni Daniel Padilla na paikot-ikot sa subdivision kung saan nakatira ang mga Bernardo. Ang balita pa, humahanap talaga ng tao na makapagtutulay si Daniel para sa kanila ni Catherine Bernardo. Sabi ni Christy, pwede naman daw itanggi, kumpirmahin o didmahin na lang ni na Daniel at Catherine ang nasabing chika. Kamakailan lamang, nang i-splack naman ng showbiz insider na si OG Diaz na umano'y kinausap ni Daniel sa dressing room si Catherine Bernardo. Ayon daw sa kanyang source, nagkita at nagkausap ang mag-ex sa backstage ng ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum last year. Kinumpirma ni Catherine at Daniel ang pagwakas ng 11 taong relasyon nila noong November 30, 2023. Cat and fans nalalagas na dahil kulang sa ayuda. Ayun, oo. Nababasa. Ikaw ba sa palagay mo? Hindi, nababasa ko kasi parang like yung nakita ko, yung barko daw ng content, unti-unti daw umaalis yung mga hindi talaga loyal. May mga hindi makatiis kasi nga nakukulangan na sila sa ayuda, which is nakakalungkot. May iba namang comment doon na sinasabi nila na okay lang kasi at least nasasala ngayon kung sino ba talaga ang loyal at hindi loyal. Mawala na rin yung mga anghabol lang pala yung kilig sa pelikula. Dapat matira yung totoong mga nagmamahal. Pero nakakalungkot pag gano'n. Kasi, again, nung promo, nung simula to, pinaghirapan ng lahat din di ba? Effort ng napakarami at libo-libo or milyong tao ito. Alam mo, ito cycle lang to Siguro meron kumakalas dahil mayroon naman in-expect. Oo, ganun talaga cycle yan. Pero once na nagkabalikan ito dalawa to para sa project, eto na naman tayo. Oo, mabubuhay na naman sila. Sila siguro parang, sige, tama na yung hype. Okay. Galing na tayo doon, kumbaga, napigana natin yung hype na yan. Yung mga hindi talaga nagdidilulu. Okay. Yung napakita lang nila yung tandem na pinakikilig sila. Alam mo yun? Yun nga. Masuportahan nila lang yung dalawa na ito talaga yung tinatawag natin unconditional fans. Yes. Mga unconditional fans, yung mga ganon. Tapos ito mga natira. Dapat pag nag-idolize ka, no matter what kahit na ano pa, hindi yung porket, ay wala silang ayuda ngayon, ayoko na. Ayoko na, yung madaling magsawa. Fans? Mga conditional. Conditional. Wala naman tayo ba pwedeng itukoy sa kanila, di ba? Tapos yung mga pa na umaasa talaga na sila talaga magkakatuloy. Sila yung mga dilulu. Pero yun, kahit naman ako, pwede naman akong umasa na pwedeng magkatuluyan. Kasi parehas naman single yung dalawa, wala naman silang mga asawa pa. Yung iba nga may asawa na nagkaka-chenny din pa rin, di ba? Oo nga. Pero ito, malaki pa ang pag-asa. It's just that, nakakalungkot lang yung reaction ng iba na parang, ay, walang ayuda, ayoko na, bibitaw na ako. Alam nyo, wag kayong mawala ng pag-asa. Katulad nga po, ulit-ulitin namin at paulit-ulit namin sasabihin sa inyo na itong moment na to, kaya tahimik yung dalawang yan. Kasi nga, parang hindi makasapaw nga sa Kim Pao movie na ipalalabas sa March 26.
wag mahayaan nyo muna silang mamahinga kasi grabe din naman, ilang buwan din naman silang together, di ba? Mula po nung Pinasaya una. tayo, maya't maya, di ba, merong mga ayuda ng mga kung anik-anik na mga litrato. Yung mga ganon. Ngayon, para hindi kayo mawala ng, kumbaga, para mapanatili yung init ng ayuda sa inyo ng mga kilig ng cat din, di gawin yung katulad ng ginagawa ng Kim Pao na kung ano man yung mga dati, Ayun di ba? nga. Yun at din Kaya nga makikita mo, sinishare. nasasala yung fans talaga ngayon ng Cat Dead. Sila yung nag-i-stay, nakukontento silang balik-balikan. Balik-balikan. Kasi katulad niyan, may gagawin pang pelikula si Catherine, di ba? Yung 1944, di ba? At meron din naman project siguro gagawin si Alden. Di ba parang meron tayong narinig, di ba, na meron siya? Meron na siya nagawang project yung dati pa. Dati pa. Oo. Pero eto nga, ayun. No, mali nang gulatin tayo, meron pala silang series, di ba? Naku, mahaba-haba pa. January pa lang, mga kapatid, Oo. mga Dapat kaabante. ang totoong fans, hindi masyado dapat mainitin. Oo. Basta, ipalagay nyo ang loob ninyo na itong dalawang ito ay solid. Oo. Si Catherine at saka si Alden. Ibig sabihin, hindi nababago kung ano man ang meron sa kanilang dalawa. It's just that binibigyan mo na ng panahon ang mga bagay na ang mga gawain, mga task, mga trabaho, at kung anik-anik. Ngayon, dahil dun sa mga hindi nila nagawa dati na habang sinushoot nila yung pelikula. Siguro yung iba May na talagang overthinker din. Yung My Love Will Make You Disappear, dito muna tayo. Oo. Kaya nga ang Kasi t-shirt, Oo, alam ko, Yan. nababasa ko nga yung mga comment ni minsan parang nagagalit kay Ray Pumaloy kasi daw, puro daw Kim Pao. Pag Cat din daw ayaw na magkwento. Kung nag-t-shirt din ako Pero ng kaya nga, yun nga, parang nakalimutan agad ng ibang Cat Den fans na unang nag-t-shirt talaga si Ray sa Cat Den. doon ako nakakita ng ano. Oo, doon nagsimula ang lahat. Kaya nga, Correct. tapos doon Tsaka din yung parang nung time na yun, bugbog sarado rin naman talaga sa chika. Oo, Matt, pero din nagrereklamo sa ating mga Kim Pao. Kaya- Puro kayo ganyan, Kim Pao naman. Ngayon ko nga marirealize na parang, ano pala, ang hirap pala ng ganito rin. Basta kayo po ni Don, Dapat kaibigan fair po lang. namin Kaya ang nga showbiz. Love namin ang showbiz, love namin lahat ng mga love teams. Katulad niya, gusto namin i-push ang Francet dahil naayupan Yes. sa kanila. Ang Don Bell, di ba, pinupukpok namin na more pa. Correct. At, di ba, minsan napag-usapan natin ng Julie Verne. Oo, or Diba? KD Lex na bukas KD Lex. pag-uusapan natin yung KD Lex Correct. na dahil mukhang this week sana nga by Thursday or Friday pala or Friday makakachika ko sila. Wow. Sana nandun sila. Okay, Yeah. moving on. Siya yung namagdayo Korean actor Lee Byung-hun. pa-post naman yung Nabida picture, sa Eme. speaking to Asa ka nag-trending ba, ang Eme? video photo. Wala si Emmy. Ano ba yun? Pinagayan natin. Kuya Tola kasi puro TikTok at Uy, saka puro Emmy. Nawala Siguro siya. uminom yan. Correct. yun. Mm-mm. Sige, ano ba to? Yung siya yung namagdayo Korean actor Lee. Hindi, di ba Yung si yung yan sa Squid Game. So, kasi naman pinapakita na Emmy yung ganyang picture sana, Ako nabuhay ito siya sa yun, Busan. Nung 2023 pa yan. Kaya lang siguro si Shaina parang wala sa kanya yung mga bagay na yan. Ngayon kasi dahil nagkaroon ng season 2 ang Squid Game. So, medyo uli yan, nabuhay yung interest ng mga fans sa kanya. Ako hindi ako nakakapanood ng Squid Game. Napanood ko Never. siya. 7, lang naman siya. Hindi ako masyadong familiar sa Squid Game. Alam mo kung anong familiar ako? Sa- Squid Ball. Yung Ayun Squid Ball nga. na yung tusok-tusok. Ay, speaking of, ito ano lang tayo. Alam mo, Okay. nung last Sunday ba yun? Last Sunday, nagsimba ako sa Marikina. Doon sa tapat ng Kapitan Moy. Ngayon nakita ko Hindi ng... sa Concepcion, hindi sa may Oo. Tapos, nakita ako ng cart ng fishball, gano'n. Alam mo, nung tinikman ko yung squid ball, at saka yung Squid Game, Squid Ball. Nung tinikman mo yung Squid Game. Alam mo, mas masarap yung mga noon pang mga squid ball. Yung totoong yung sa kalsada, kalye-kalye. Pero masasarap noon, ha? Baka yung kinainan mo doon, yung katapat ng kapitan mo, yung parang... Hindi nasa cart lang. Yun nga, hindi yung tinutulak. Tinutulak na cart. Hindi, meron na, kasi diba? doon na parang talaga, chaos talaga na nandun lang. Ay, wala. Baka doon ka tumikim. Hindi, kasi iba talaga. Kasi yung dami ko na rin tinikman ng mga fishball at saka squid ball. Alam mo, parang mas
mas marami yung malalasahan mong arena o extender kaysa dun Yung sa ngayon. yung ngayon di katulad dati na nakaka-20 pa ako ng dami-dami. Inuulam ko pa yun sa kanin, Oh, yun. yung fishball. Yun nga yung tinutulak ba yan? At saka yung mga Kalsada. squid ball noon, di ba talagang bumibilog? Oo. Pero ngayon ang mga squid ball, di ba parang hindi na siya bumibilog. Parang flat. Nilalagay ka sa freezer. Pero kasi na kumakain ng ganyan sa labas. Talaga. Ako kumakain. Kasi mahirap lang po talaga kasi. Kumakain ako niyan sa mall. Yung mga nagkakalaga po ng 103 piraso. Hindi, 25 nga lang yung mga iba. Yung mga ganun. Then sa mall talaga. Kasi syempre, natakot ako dati sa mga hepatitis, yung mga ganun. Hindi, pag mahirap ka kasi laki mahirap Mas ka. matindi kasi ang balik nun, di ba? Pag nag-hospital. Pag laki mahirap ka at naka-develop ka na ng bad Hindi rin, ang dami ko. bad bacteria, Oo. kahit ano na pwede mo nang kainin. Ganun kami, kahit na kumain kami nakakamay, nasa sahig lang, okay lang. Talaga. Kumakain nga kami, dati ang bahay namin, kumakain kami sa sahig, tapos eto yung toilet bowl. Doon na kami naguhugas. Doon na kami naguhugas. Aabutin mo. Ganda rin na, naiiyak yung mula habang kumakain sila. Hoy, ano yan? Tapos, bisa doon. Baboy! Habang may air na loop, Nakakalok. Ano ba yan? Hapon may mga nagme-merienda.